Masakit na maloko at masakit na mawalan ng pera. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin kung paano kayo makakabangon kung nawalan kayo ng pera o na-scam kayo sa pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, medyo seryoso po ang paksa na pag-uusapan po natin. Para sa mga taong hindi pa na-scam, I do believe that you should watch this to avoid this. Number 2, para sa mga taong nawalan na po ng pera, panoorin nyo dahil isi-share ko po sa inyo ang 10 bagay na kailangan nyong gawin pag kayo ay na-scam o nawalan ng pera. Ang dami na pong scam sa Pilipinas. Investment scams, magpa-promise na matataas na interest from 5% per month and up. Mayroon din tinatawag na love scam. Paiibigin ka muna, tapos huhut-hutang ka ng pera. Number 3, yung email and phishing scam. Tatakutin ka na na-access na pala yung bangko mo, tapos mag-fill up ka ng form sa email, pero hindi mo alam, hindi na pala bangko humihingi ng mga information. May text messaging scam din. Meron din job employment scam na akala mo na legitimate na trabaho, pero hihingan ka ng pera, bibigyan ka ng task, the more income, pero magbibigay ka pa rin ng pera. Meron din mga fake online seller scam na bibili po tayo ng mga produkto. Meron din phishing scam or voice phishing scam and lottery and prize scam na nanalo ka na daw ng contest, kailangan magbigay ka ng 500 pesos para maklaim mo ang iyong premyo. So, marami pong modus yan. Pero ultimately, pag tayo po ay nabiktima, paano ba tayo makakapagsimula at makakabangon muli? Please, 10 to 9 ang pinakamahalaga, so huwag niyong imimiss yung number 9. Number 1, pag tayo po ay na-scam na, una i-report muna natin. I-report natin sa tamang otoridad, local enforcement agency. Kadalasan po, lalo na kung malalaki po yung anong pinag-uusapan natin is NBI, National Bureau of Investigation. Lalo na kung kayo po ay na-scam sa online, no? It's important for you to talk to them. Bakit po? Para ma-notice po at malaman po ng public, para tumigil na po itong mga scam na ito, ma-expose po sila. That's number 1. Number 2, napakahalaga, i-document nyo lahat ng step-by-step. Like for example, messages, emails, transaction records, any relevant information, paano kayo nag-meet, saan kayo nag-meet, paano ka nahikayat, paano ka nagbayad, paano mo nakuha initially ang iyong mga komisyon, o ngayon, wala na. So, ikwento mo kasi hihingin din yan sa report. At kung ikaw naman, number 3, ay na-credit card scam. When you say credit card, may credit card, hindi ka nang gumagamit, bigla na lang may mga billing na lumalabas or may SMS na may gumagamit na ng card mo, immediately contact your bank, paputol mo agad ang credit card, pa-investigate mo. Again, babalik na naman tayo sa number 2, i-document mo ang iyong step-by-step process kung paano mo ginagamit ang credit card at papatunayan mo na hindi ikaw ang gumamit nun. At bago tayo magpatuloy, babatiin lang muna natin si MS Ronalyn, si Rainiel Mansilao, at si Janet Matura. Maraming salamat po. What if naman kung kayo ay na-scam ng tao? Next step naman natin, number 4, is seek legal advice na. Get a lawyer para malaman po natin kung meron tong criminal case. Kadalasan po ang nakakasuhan po sa mga ganito ay tinatawag na estafa. Lalo na kung sila po ay nag-issue ng cheque po sa inyo. Diba? Approve. No? Ito po yung tinatawag na BP22, bouncing check do po. And then number 5, pag tayo po ay na-scam, nalugi po ang pinaghirapan ng pera, hindi na maiiwasan na kayo po ay madidepress. Pag kayo po ay na-depress, kailangan po ng emotional support. Kaya ako nakikiusap po sa inyo, huwag niyo ikublito. Makipag-usap kayo sa mga kaibigan, kamag-anak, support group na nakaranas din po nito para malaman niyo at matuto rin kayo kung paano kayo makaka-recover. At syempre, hindi natin naman maiiwasan minsan na tayo po yung pinag-invest po nating pera ay hindi lang natin sa pera natin. Minsan, inutang pa natin ang pera. Kaya nga importante po na kung meron kayong dapat bayaran, mag-isip na rin po tayo ng pamamaraan kung paano natin maisosoli ang ating inutangan. Or minsan, ito pa yung pinakamasakit, na-scam ka na, nang scam ka pa. When you say nang scam ka pa, kasi nang-invite ka pa ng ibang tao kasi may pinangako sa yung komisyon, so ikaw na nawalan, tapos kailangan mo pa bayaran yung mga investors mo. Napakahirap po talaga niyan. Kaya mga friendship, number 7 na po tayo, you should really learn from this experience. Educate yourself. Huwag na po sana nating ulitin itong pangyayari na ito. It's a painful lesson. No? Lahat po tayo dapat matuto po tayo. Kaya I go to next step. As you stay informed, learn from your experience, please, 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 prevent
repeat scams. When say prevent repeat scams, there's a tendency po sa pagnanais mong makabawi, makabangon, makabayad. Baka may mag-offer na naman sa'yo na similar po ng ganito at pumasok ka muli. Kaya nga importante po, no, pagka tayo po ay depressed, vulnerable po tayo at may chances na mangyari to for the second time around. Kaya ingatan po nyo. Katulad ng sinabi ko kanina, ang number 9 po ang pinakamahalaga. Ano po tong number 9 na ito? It's very important once you already lose all your money, our goal is to be able to rebuild financially. Kaya nga importante po, depende kung gaano kalaki po ang nawalang pong pera po sa inyo. Mag-create po tayo ng plano kung paano tayo makakapagsimula. Siyempre, back to zero, walang-wala. Siyempre, kailangan mo ulit matutong mag-budget, mag-ipon, magdagdag ng income, or if not naman, humingi kayo ng tulong ng mga financial advisors, mga mentors and coaches nyo. You cannot do this alone. Bakit? Kung ikaw lang, blinded ka, masyado kang emotional, masyado ka talagang malungkot sa stage na ito. Kaya importante na humingi ka ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa iyo. Not necessarily na bibigyan ka ng pera, pero magbibigay ba sa iyo ng gabay, inspirasyon at ng encouragement na kaya mong makalabas dito. Kaya ako concerned po ako sa inyo, lalo na mga kaiponaryo, and I don't want any one of you to go through this pain alone. And last but not the least, kung gusto nyo talaga makarecover din na mas mabilis po dito, gamitin nyo na itong pagkakamali na ito upang maging leksyon para sa ibang tao. Help others. Share your story. Share your journey. Share your knowledge to raise awareness para maiwasan na po. Kasi kung tayo po in-scam, nanahimik lang po tayo, baka ma-scam din yung mga ibang tao. Kaya nga importante po, magtulungan po tayo. Remember that recovery from this type of a situation is not easy. Hindi siya madali. Kasi ang dami mong iniisip mental, emotional, financial, physical, di ba? So this can take time. It can take months. It can take years. So whatever you are facing right now, I just want to encourage you. There's hope at the end of the tunnel. Kaya nga, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mawala na po ang lahat. Huwag lang mawalan ng pag-asa. Kaya para sa mga taong gusto talaga makaiwas na in the future, join our community. Meron po tayong Iponaryo Movement na community sa Facebook page. Hanapin nyo na lang The Iponaryo Movement at mag-subscribe po kayo doon. It's for free. That is the community where we belong, na we can be able to help one another, protect one another, and encourage one another in these difficult times. Sana naman nakatulong tong video na ito. Kung nakatulong tong video na ito, pakishare na rin yung inyong personal experience, no? Para matuto yung mga ibang tao. That's number 1. Number 2, nakikiusap din po ako, kung pwede pakishare na rin tong video na ito sa mga kaibigan yung alam yung na-scam, nawalan ng pera, para sila po ay ma-encourage po at malaman kung anong dapat gawin. Maraming salamat po. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.